Hello guys, good morning. Ayan. So, ready na ang ating ulam. Lulutuin ulam sa umaga. Kamuti. Ayan, kamuti, malunggay, at saka saluyot. Ayan. Every week, hindi talaga tayo mawala ng ganitong ulam, no? Siguro mga 4 na beses sa isang linggo. Makain tayo ng saluyot, tapos malunggay, tsaka kamote. Kaya yung okra, wala tayong okra eh. Kaya ito lang muna sa umaga, ulam natin, no? Wala tayong ibang pansahog dito guys. Kaya ito lang muna. So naka-ready na ang ating yung mga lamas natin, may kamatis, luya at saka sibuyas. Laswa lang to guys. Laswang kamunggay, lawoy sa Bisaya. Ito pa rin, no. Lumang paraan pa rin ng pagluluto, no. Gumagamit tayo ng kahoy. Ayan. Kahoy lang yung ginagamit natin, kaya marumi yung kaldero pagka malinis to kanina, tapos ngayon itim na kasi sa mga sa usok. Ayan, kumukulo na siya, no. Tapos maya ilagay natin yung kalimutan ko pala ilagay yung kamote. Lagay ko muna yung kamote. So yan guys, lagay natin yung kamote. So, sa mga ganitong uri ng luto, marami tayong benepisyo sa ating katawan na makukuha dito, guys, no? Ayan. Lalo na sa mga kamatis, luya, kamote, tapos yung malunggay, marami tayong makukuha diyan. Lalong-lalo na yung saluyot, no? Ito yung pinaka mainam kainin. Wag na yung mga street food, mga fast food, saka yung mga fried chicken, lechon, basta ganun. So iwas-iwas na lang tayo sa mga ganyang pagkain, habang wala pa tayong masyadong naramdaman sa ating katawan. Kaya ugaliin natin ang guys, sa mga ganitong mga pagkain, mga ulam. Yan. So takipan na natin para siya ay maluto na, kasi halos magtanghali na guys, no. Gutom na tayo. Ayan. So hayaan na lang natin yan na yung kamote, no. Hanggat sa lumambot yung kamote. Yan, paraan ng makalumang paraan ng pagkuan, no. Ito pa rin ang gamit namin hanggang ngayon. Wala tayong pambili ng gas. Kaya ganito, marami din naman kahoy dito sa bundok, no. Nasa bundok tayo guys, nakatira. Kaya maraming kahoy dito. So hindi pa tayo need talaga na gumamit ng price gas, gasol, kaya ganon. So ganito na lang, kasi sayang din yung kahoy na mapubulok, na hindi mapakinabangan. Kaya ganitong paraan na lang tayo muna, no. Saka na pag marami na tayong pera. Pag may sahod na sa YT. Joke lang yan, joke lang yan. So heto, hugasan natin, no. Hugasan natin ng mabuti ang itong mga dahon, dahil hindi natin alam na may nakakubli dito na mga so dapat hugasan natin ng mabuti yung dahon, no? Kasi kumbaga sa mga doktor pa, ayan, may dumidikit dito mga kakalason sa ating katawan, hindi natin alam. Kaya dapat haplos-haplosin natin ang dahon, no? Haplos-haplosin natin. Ayan. Tapos tanggalin natin yung kanyang
Ito. Tanggalin natin, no? Yan. Hindi talaga ako mawala ng ganitong ulam, guys. Dahil nagmana yata kami, mga anak o ako, doon sa aking nanay, no? Kasi yung nanay ko, taga Pangasinan. Ilocano siya. Nung nagpunta ako sa sa Pangasinan, yung mga ulam nila doon ay yung mga ganitong klaseng mga mga ulam, no? Hindi sila mahilig sa mga mantika, sa mga karne, manok, basta hindi sila mahilig doon sa mga ganun. Kaya nga yung lula ko kayo ay 96 na edad ng lula ko doon sa Pangasinan. Dahil na tandaan ko noon si lola, yung lola ko nandun sa Pangasinan ngayon, 96 na edad. Hindi siya mahilig sa hindi siya talaga, gulay-gulay talaga. Maraming mga gulay doon na hindi natin kilala, no? Dito sa Bohol. Mayroon silang katuday. Nung nakaraan, nanggaling kami ng mama ko doon, 2000, wala pang pandemic, 2007. Kailan ba yun? Basta nagdala yung nanay ko ng ng buto ng katuday. Yung katuday ay malaki na dito. Nandito na dun sa bahay ng nanay ko, dun sa kanilang tahanan, no? Yung tinanim. Kaya iba talaga pag mga Ilocano naman tawag nila, no? Doon yung lola ko, 96 na edad noon, dahil sa mga pagkain na kinakain ni lola na bawal talaga yung mga sa kanya. Yung rabong, nako, mahilig sila sa rabong. Ginagawa nilang basta magdinengding sila, nako, hindi mawala yung rabong, okra, tapos saluyot, basta halo-halong mga gulay, no? Dun sa lola. Kaya nakuha ko ito kay lola sa mga ko doon. Pati yung mga tiyuhin ko, mahilig sa rabong. Lagi silang nangunguha ng rabong. Ulam nila. Ginawang dinengding, nako, tapos naman, masarap. Kaya healthy ang katawan, no? Healthy. At saka isa pa, guys, yung mga ganitong klaseng mga gulay, no? Ganitong klaseng gulay. Ito, yung yung saluyot, hindi siya na-sprayhan, no? Wala siyang spray. Hindi siya na-sprayhan. Kaya safe talaga to, safe. Ay hindi siya nakaranas ng medisina, mga pampataba. Nayaan lang to dun sa tahanan ng nanay ko sa kabila. Ayan, hindi na siya inisprayan. Kaya safe. Tapos yung malunggay, walang spray yan na. So hindi tayo malalason yan. O para guys, para safety at hahaba ng konti. Taba ng konti talaga, no? Pero sana ibigay ng Panginoon sa atin na dagdagan pa yung buhay natin. Ayan. Tapos yung malunggay, walang spray. Yung kamote, yan, kamote, walang yan, ha, wala yung medisina. Hindi tulad ng ibang gulay, no? Nako, pag ini-sprayhan yan, nako,
parang ano, nagpapaging talaga, no? Ang lakas ng usok ng kuan. Pag-spray. So, hugasan natin ng mabuti para matanggal yung mga nagbibigay sakit sa ating katawan. So, ayan guys. So, ayan guys, malambot na yung kamuti, no? Lagay na natin yung malunggay at saka saluyot. Very healthy talaga to. Ayan. Very healthy. Yan yung ulam natin ngayong umaga. Ayan. Walang katulad to, no? Kasi may kamatis, tapos malunggay, kamote, saka so takpan natin guys. Yan, hanggang sa maluto yung dahon. So yan guys, luto na. O, tayo kakain, ano? Magsandok na tayo para tayo kakain. Yan. So yan guys, luto na ang ating laswa, lauoy na gulay, kung yung baga lutong Bisaya ba, no? So that's all for today's video. Salamat sa panunood at sana hindi kayo magsawa hanggang sa mamuni ako, no? Hanggang sa katapusan. So yan, umuusok. So thank you for watching and please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at pakihit na rin sa bell button para sa mga update. Bye and God bless.